Hi guys! We're back! So, kagabi, galing tayo ng High Grounds kasi nag-celebrate tayo ng birthday ni Sex Bomb Zael, which is my friend, my beloved dear. So, ngayon is April 21, 2025. So, ano ba ang napagdesisyonan natin ngayong April 21, 2025? So, I've been contemplating if I will do it or not. Pero kasi I've been receiving a lot of signs to do it. So, we're doing it. Umuulan guys. Actually, umuulan. Pero naka-shades ako kasi wala akong makeup eh. So, today, mag-aayos ako ng papers ko for... Today guys, I've finally decided to take my board exam. Yes, and no one will know about it. I will keep it as a secret. Yes, walang makakaalam. Siguro 3 tao lang yung makakaalam. 3 lang. Hindi ko man nasasabihin kung sino yung 3. Pero I guess this will be the longest vlog ever bago ma-upload. Kasi today is April 21, 2025. And the exam probably November 4 or 5, 2025. And then we have to wait for the result. Hopefully early December siya ma-release. So crossing our fingers and Lord, kahit top 1 lang po sa board exam. Ima-manifest po natin mag top 1 sa board exam para may speech po tayo. Para po meron tayong speech during outtaking. Kung hindi po talaga kaya yung top 1, mas may deserving sa akin, sige po, top 5 na lang. Papayag na po ako sa top 5. Top 5. Let's go top 5. It's too much to ask pa din po, hanggang top 8 lang po talaga. Kailangan po natin mag top sa board exam. So ayun, ayan, pupunta tayo ngayon ng school kasi kailangan natin mag-request ng documents for na kailangan sa PRC. So ayun, samahan niyo ako. Isasama ko naman kayo sa journey pagka kukuha ako ng clips pag nagre-review na ako or kung nasaan lupalop ako ng mundo hanggang before mag-board exam, hanggang board exam. Of course, hindi ko kayo madadala sa mismong classroom during the exam kasi bawal yon. Pero during those days, mag-vlog din tayo. So this will be the longest vlog bagong upload and technically parang 8 months. Going 8 months, 7 months and some days technically kasi we'll see. And I will try my best to document everything. So yun lang, see you. So nandito na tayo malapit sa, actually nandito na tayo. Ayan, nandito na tayo sa anong tawag dito. Ayan, nandito na tayo sa Adamson. Pero sa SM Manila tayo magpa-park kasi kakain pa tayo. Hindi pa tayo kumakain. 11:25 na. So pupunta muna tayo ng SM Manila kasi break time na din ng 11:35. So alas 12 na. Magantay ako na hanggang 1. Yun lang, see you. Punta na tayo ng SM because we got it all for you.
Hi guys, good morning. Today is August 18, 2025. Currently 9:43 in the morning. We're going to PRC Ayala Malls, Manila Bay. So today yung schedule natin for application for the NLE. Join me! It's how many days? 79, I guess, days before the November 4 and 5 PNLE examination. It's 78 days before the PNLE. We can do this! We can do this! Sabi nga ni Laila, time to shine! Ayun lang, sama ko kayo sa magiging process na yun. Magkakape muna tayo ha, kasi you know, we're not a morning person. See you sa Ayala Malls, Manila Bay. Ayan, so nandito na muna tayo sa Storm. Saba, nag-aantay ng schedule natin. And it's just 10:15. Mada pa, 11 pa tayo. So we have a hot white chocolate mufa and then Queen Anne. Kain muna tayo. Sana kumakain na rin kayo. Sana busog kayo. Sana happy-happy lang tayo. Sana masaya kayo, busog kayo. So yun, took me a while to complete all the documents na nandito. Yung Starbucks para dito sa Manila Bay is reserved. Kasi sa reserve lang ang pinakakakain ng Queen Amon. Walang Queen Amon usually sa normal Starbucks branches. Hi everyone! Nandito tayo sa Gelatissimo. Kakatapos lang natin magpa-hair. Kasi, hindi ko kayo nasama for the longest period of time. And I just wanted to say, it's one day to go before my PNLE. So, yun lang. Wish me luck! Ayun, tomorrow na tayo mag-exam for Philippine Nursing Licensure Exam. Good luck. Yun lang muna. Isasama ko kayo mamaya sa Starbucks paglipat ko kasi I will be checking in sa hotel. Kasi
medyo far ako. I'm from Makati and then my testing site will be in Caloocan. Nakakaloka, sobrang layo. So, and walang parking. So, kaya mag-hotel ako for the convenience. Kasi maaga din naman gigising. So, yun. Pagpasensyahan nyo na yung energy natin kakagising lang natin. Like, it's 9:30 in the morning pa lang. So, ayun. At ice cream yung inuna natin. So, ayun lang. I will see you later. Fit check. Day 1. This is our fifth for today. Ready for NP1, NP2, and NP3. Let's do it! See you 5 p.m. later. I won't be able to bring you there. It's because bawal. See you! You are the only one who can use RN for passing the NLE. Yes? Yeah. Kayo nga, sabihin yung pangalan nyo, may RN, go! Yes, you should be proud, di ba? Especially that you will have a license, sabi nga ni Ascom kanina, that you will put that. Oh, ayun na.
So hi everyone! Ang tagal ko po kayong hindi nakita, nakasama at na-update. Ang daming nangyari guys. So kahit itong vlog na to, sobrang haba na din ang inabot. So ngayon, samahan niyo akong kumain habang kinukwentuhan ko kayo. Alright? So yun lang naman. Ibabalik ko muna yung mga clips. I-review ko siya para makapag-comment ako. Okay? Diyan lang kayo. Right. So na-review ko na lahat ng clips. Eto na. Diba? Nag-fit check day 1 ng board exam. Hindi ko na kayo nabalikan kasi to be honest, kain pala tayo. So ngayon, habang kinukwentuhan ko kayo, Dito tayo sa Beardo. we're eating truffle pasta. And of course, Coke. Hawak ko na nga, di ba? Kasi nga walang hawakan yung mic. So eto na nga ang chika. So, di ba? Board exam day 1. Fit check. Yung video. Ayan o. Shook! Shook! So eto na nga. Day 1. Di ba? Day 1 na. Nag-fit check. Nakita niyo sa video, di ba? Hindi ko na kayo nabalikan after that. Alam niyo ba kung ano nangyari? So, yung board exam ng nurses sa Philippines ay 2 days. So, 300 items for the first day, 200 items on the second day. So, okay. Eto na ang nangyari. So, eto na. Alright. So, eto na nga nangyari. Day 1. So, nakita niyo naman, nag-check-in ako. Kasi diba, taga Makati ako, be. Ang layo ng testing site ko, which is in Caloocan. And coding kasi ako noon, nung first day, ng board exam mismo. So, Tuesday yon. So, ang nangyari, okay, sige, nag-fit check na, diba? Nag-fit check. Okay, nag-fit check. So, alas 6 pala nakapila na kami. Natapos yung exam, mga 5:30. So, 5 na naka-out na, ganyan, palabas na ng site and all, ganyan. Tapos, alright, so yun na nga. Day 1, nag-fit check, ganyan. So, di ba nga 300 items yon. So, usually talaga, ang pinakamahirap ay from the previous board exam ay yung NP3, NP4, NP5. Yun na yung hardest. So, isang pinaka-hard ng isang araw kasi nga 300 items and then parehong mahirap yung 4 and 5. After day 1, naloka ako. Yung pagod ko, grabe. Yung brain ko nung araw na yun, sobra-sobra. Like, para akong, so eto na nga. So, nung day 1, para akong kinidnap, pinadala sa Hulosulu, binalik ng Manila, hindi pinatulog. Ganon yung pakiramdam ko. Sobrang pagod na pagod. Ganon yung pagod, be. No exaggeration. Ganon yung pagod. As in like, sobrang draining yung pagod. Imagine, after 5:30, pagka-uwi ko ng hotel, natulog na ako. Sobrang pagod. Grabe. So, hindi ko na kayo nabitbit ng day 2 kasi nga pagod na pagod. Nagmamadali na nga yung ano, diba? So, day 2 na. Last 200 items. Hindi ko nahawakan tong camera na to. Kasi sobrang talagang pagod, be. Kinain ko na, pagkagising ko, kumain ako, nag-prepare na din ako. After nun, may sabi-sabi kasi, diba, na parang, if you took the board exam, after the 2 days of taking it, parang, you'll be able to have a grasp kung pumasa ka or hindi. Adi, okay, sige, day 2. So, nung day 1, sobrang hirap ng NP3. Like, yung iba, sinasabi nila, ang hirap ng NP2, NP4, NP5. Ako, for me, NP3 lang talaga yung pinakamahirap. Parang tinawag ko na yung lahat ng santo. Hala, bakit ganito? Saan galing to? Hala, ganon. OA. So, ganon talaga siya. So, yung MP1, okay siya. Talagang, yung, kung saan ako nag-review, so, we have this, reviewer lecturer na si Nini. Siya yung CHN namin. Kung hindi nga siguro kami binigyan ng green flag, red flag, golden flag, mas hindi mapapadali yung buhay namin. Kudos to her naman. She was able to touch down everything. Lahat dinaanan niya. And hindi man lahat lumabas, pero dahil sa green, red, at golden flag, ay na-flying colors. Kasi parang may biruan kami sa center na pagka nagsasagot na kayo, murahin niyo pag naalala. Parang namura talaga siya, be, nang malala talaga, ganun. Kasi naalala lahat, ganun. So yung NP2 naman, hindi na din siya pure maternal and child. Para naging din siyang halong med-surg. So halo-halo na din siya. So for me, nung sinagutan ko yung NP2, it wasn't that hard. Ako to. Oo. Sa akin ha. Hindi siya sobrang hira. Yung NP1 and NP2 ko, sabi ko, ay shit, top notcher, gano'n. Nung nag-NP3 na, siguro dala na din nung tatapos na yung araw, pagod. Imagine mo, 300 items yung sinasagutan mo, be. And alam mo yun, yung kaba, yung tense, lahat nandun eh. So, NP3, sumagot na. Sabi ko, hala Lord, sige kahit pumasa na lang. So, ayun. Umiyak ako no after ng day 1. Tapos sabi ko, hala, parang hindi maganda yung NP3. Yung NP3 lang naman. So, iniisip ko nun, worst case scenario, baka conditional. Worst case scenario nun, I know to myself na hindi ako babagsak. Alam ko na yon. Probably kung sasabit man sa NP3. Kasi kailangan walang below 70 yata eh. If my memory serves me right, dapat wala kang below 70. Then, minimum is 75 for all the NPs para pumasa ka. Okay, edi NP3. Okay, so umiyak ako ng very light. So, shit, parang masama yung NP3. So, kaya sobrang napagod din talaga ako, na-drain ako. So, natulog na talaga ako. Kinabukasan na, NP2 na. NP4, so kinabukasan na siya. So, kinabukasan na to, NP4 and NP5. Hala, parang sinabi ko, parang magta-top notcher ulit. Ang daming, kung nakikita sa TikTok na sinasabi nila na parang NP4 and NP5 was so hard. Like, mas mabilis sa kanila yung NP3. Sabi ko, hindi talaga. For me,
me. Well, ewan ko lang siguro kasi I really like having or being in a situation kung nasaan yung emergency at saka infectious. So, baka yun talaga yung forte ko. So, yun. Mas mabilis ko nasagutan yung NP4 and NP5. Like, flying colors. Sabi ko, sagot, pa, ganon. Okay, natapos na yung araw. Hindi ko na rin kayo nasama, be. Hindi ko na nga kayo nasama sa pag-uwi. So, habang nag-aantay, hindi nyo kakayanin kung ano nangyari sa Barbie. Na-urgent surgery, be, habang nag-aantay ng result ng board exam. Ginusto nyo yan? So, na-emergency surgery tayo ng November 12. Ang result ng exam 26. Parang a week after lang kasi November 4 and 5 yung exam. And then, na-emergency surgery agad tayo, be. Na ano tayo, na laparoscopic appendectomy tayo, be. So, nakakaloka talaga. So, na-admit tayo sa St. Luke's. Maglalagay na tayo ng mga picture dyan ng konti lang. Kasi, wala din akong video ng panahong yon. Wala din talaga. Bakla sa hospital na makapag-video pa. Hindi naman talaga full-time vlogger. In-update ko na nga kayo. Arte pa kayo. Basta yung picture na. Pak! Yun na nga. So, okay. So, na-opera si Bading. Ganyan. Okay, continuation. Okay, so na-urgent surgery si Bading. Nagstay ako sa hospital ng 3 days. And then, na-discharge na. So, ang result talaga is November 26. Pero si PRC, inilabas na November 27, 3 in the morning, past 3. Hindi na, syempre 26 yun eh, anytime of 26. So, 26 na buong araw, gising na ako, be. Gising na. Kasi hindi nga makasleep eh. Diba? Kasi yun na yung day eh. Yun na yung judgment day, diba? So, ayun na, judgment day, 26 ng 12, 25 ng 11:59, gising na ako noon. Hanggang 12:01 ng November 27. So 24 hours nang gising ang Barbie. O anong gagawin? Matutulog. So hindi na ako nakapag-video na mag-iyak-iyak na nag-scroll ka ng hala, nasa yung name ko, nasa yung name ko. Wala nang ganun, be. Hindi na kinaya. Pagising ako na may congratulations. I knew to myself na hala, pumasa na. Kasi yung isa sa sinabihan ko, tumatawag na siya na madaling araw. Tapos siya yung unang notification doon. Yung pahinga ko, si pahinga. Tumatawag siya na madaling araw, mga alas 4, orlog na talaga si Barbie. Kasi nga, bakla pagod na, nag-antay na 27 ng PRC nilabas alas 3 na madaling araw. So hindi na ako nakaiyak. Wala na yung ano sound, yung kunyari yung sound effect sa TikTok. Kunyari. Wala nang ganun, hindi na kinaya kasi nga napuyat na. Puyat na si Water, 'di ba? Ano bang gagawin? Hindi nag-cry. So nung umaga na, sinabi ko na lang sa nanay ko, sabi ko, Mom, I passed na. Pero I did not expect a so much higher rating naman. Pero thank you Lord, thankfully hindi naman line of 7 yung board rating natin. So I'm so happy na kay God na 80 plus naman yung ating board examination rating as a nurse. So yun lang. After that, etong clip na makikita nyo, dumating na yung mami ko, yung mami Jeko ko, who helped me through my journey of my nursing career, ganyan. So, sinelebrate agad namin yung pag-uwi niya, yung progress niya sa ina-achieve niya, sinelebrate namin yon, as well as sinelebrate din namin yung pagpasa ko sa board exam. Kasi, hindi pa ako nagsa-celebrate with my friends nung pumasa ako kasi gusto ko, yung first salary ko as a nurse talaga, yun yung ipanglilibre ko sa kanila. Money isn't the issue naman para mag-celebrate. Kaya naman, Diyos ko, hindi naman para wala lang, kasi parang as a milestone, di ba? Para malaman ko how does it feel kasi di ba nga, sabi ko nga doon, di ba, parang doon sa una ng vlog, parang wala naman akong plano mag-take ng board exam. But it led me to this situation and to this scenario na mag-take ng boards. Una, namatay yung dad ko, di ba, parang, so di ba kasi, doon sa harap ng video, or doon sa earlier video, wala naman na talaga akong plano mag-board exam, di ba? So wala na talagang plans mag-board exam. And then, namatay yung dad ko. So habang nagluluksa yung mom ko at ako, wala akong gagawin sa life kasi I suspend all my businesses talaga. I stop everything. So technically, nag-uubos lang tayo ng kayamanan, gano'n, for more than a year, gano'n. So lahat palabas lang. I was able to maintain the lifestyle that I have. So wala akong gagawin, di ba, nag-review, ganyan. So gusto ko lang naman din ma-enjoy kung ano yung napaghirapan ko. Kasi sa tutuusin lang po talaga, kung magkano man po yung kinikita ko na monthly. Ngayon po, na nurse ako, hindi po talaga siya 1/4, gano'n. Sobrang hirap talaga maging nurse sa Pilipinas. Kasi imagine nyo, mas malaki pa po kita ng mga non-board. Sige, magbibigay lang ako ng example. For example, on my part, I was able to be a marketing, advertising, and PR services consultant for more than a decade now. And yung rate ko po talaga, pagka kinumpute mo yon versus sa sahod ng isang buwan ng nurse, kahit sa public ng sabi natin SG15, yung entry level. So for example po, kakalahati naman siya ng kinikita ko kung nurse 4 or 5 siya sa government as a nurse. Pero sa private, hindi talaga. So imagine mo yun, mas malaki pa yung kinikita ng non-board. Basta yun, gusto ko lang din ma-enjoy yung fruit of labor, kumbaga, di ba? Yun lang, gusto ko lang ma-enjoy na, gusto ko lang din i-try if until where I can go. So yun, gusto ko lang naman din i-enjoy yung pagiging nurse even though hindi ako sobrang kikita ng malaki. Gusto ko lang din siyang i-try. Kasi syempre, hindi naman ako naghirap ng 5 to 6 months na pagre-review, di ba? So yun. And as of today, January 12, ayan, registered nurse na po tayo at galing tayo ng shift.
tayo po ay nasa emergency services department na ng isang hospital. Pero hindi ko muna siya i-disclose kasi hindi po ako magtatagal doon. Kasi hindi naman talaga yun yung priority hospital na gusto kong i-try. But nag-training na lang po ako sa kanila. Malay nyo naman tumagal. Hindi ko naman sinasabing iiwan ko agad sila pag tinawagan ako ng hospital na gusto ko. So ayun, let's give it a 6 months. So yun, I would just like to say thank you po sa sumabaybay sa akin journey from the other side of the industry to a new type of industry. Maraming salamat sa inyo at sa mga nanonood ng vlog ko. Kahit ilan lang kayo, okay lang yan. Thank you so much sa pag-watch. So ayun lang. And to all my friends, ano lang sila, as of 2026, yung considered friends ko talaga and family friends, 15 lang po sila. So yun. And then the rest are my friends. So friends outside, acquaintances, friends, ganun bonding, mga ganyan close. Ayan. So yun. So thank you sa lahat, guys. So ayun. Sasama ko ulit kayo sa mga next journey pa natin kung saan man tayo aabutin. So ayun, kasi kami po yung last takers ng May and November PNLE takers. So yung 2026 onwards po kasi February na sila and August, I think February, March, April, May, June, July, August. Yes, February and August sila. So yung mga hindi pumasa ng November, 2 buwan lang almost. December, January lang almost yung preparation nila. Sana lumaban agad ulit sila. Always remember 1S. So this has been my mantra ever since. So the first person who should trust, believe yourself is you. And always show up. If you're tired, show up. If you're tired, show up. If you're in doubt, show up. If you're not sure, show up. Basta mag-show up ka lang, dear. Kasi it matters. It will test your endurance, your faith, your belief, everything. And just always trust God and His proper timing sa mga bagay-bagay. Yun lang talaga. So sa mga magte-take dyan ng PNLE for Feb or August 2026, 2027, 2028, if may tanong kayo sa process, kung paano mag-apply sa PRC, kung ano yung mga babayaran, ano yung mga dadalhin, and then yun. So application, tapos kung may tanong kayo after board exam, ano yung mga kailangang papers for the oath-taking, ganyan sa anong kailangan gawin. So ayun, just let me know sa comment section and sasagutin natin yan. And ano pa ba? Yun lang naman siguro. And then paano after oath-taking, yung registration process ng license nyo, kung paano siya i-apply sa PRC, kung paano kumuha ng schedule. Turuan ko kayo. Magtanong lang kayo sa comment section. Sasagutin natin dito or dun sa kabila sa black app. Okay? So yun lang naman. So thank you so much for watching and I'll see you soon, guys. Thank you so much. I love you all. Mwah.